Obviously, merong padrino when you talk about insertions, hindi po ba? Yung padrino yung politiko, siya nag-insert. Okay? So, bago ma-convert pag kinonvert sa kanya yung ipinasok niya, kunwari, 100 million. Kung 20% nun sa kanya, so meron siyang 20M, di ba? Yung 20M, hindi naman niya siguro bibigyan ng receive copy, ito, tinanggap ko yung 20 million from you. Di ba? So, syempre, nakatago yan. Posible. So paano mapapanagot yung congressman na yan o yung senador na yun? Diyan po sa ganyan. Kung matino yung project, may kahirapan. Di ba? Kung matino yung, let's say, merong ipapagawang matinding, let's say, isang kalsadang mahaba, isang farm to market road na mahaba, pinagawa, in-insert nitong politiko, yung kontratista ang nakinabang siya, ang project niya yon, nakuha niya. Kasi siya nagpasok kaya meron sila ng coding na tinatawag Sa numero may coding sila kung kanino yun parang gano'n, So, pinasok. Let's say 10% o 20% pupunta ro sa politiko. Kung nagawa ito, ang hirap hanapin yan. Nagawa yung kalsada. Nang maayos. Nang maayos. Ha? Pero ito mga flood control, lalo na yung ghost, madaling hanapin yan. Bakit? Sino nag-insert? Ay, ibig sabihin, sino nag-insert? Sino naglagay? Hindi na kailangan patunayan na naglagay yung contractor sa kanya. Hindi na kailangan. The mere fact na ipinasok mo yung isang ghost project, sabit ka. I get it. Which brings me to my next question, Tito Sen. Hindi ba dapat yung Senate leadership ngayon should come clean? Ilahad yan publicly. Sino yung nag-insert ng lahat ng mga yan? From the Senate, kung meron man, during the last budget deliberations. Maganda yan kung mangyayari yan. Sapagkat sa ngayon, ang plano namin dito sa 2026, kami sa minority at hopefully payag si Senator Gatchalian dito, lahat na may magpo-propose ng amendment, kailangan maliwanag kanino galing. At publicly. Lalo na sa Public Works. At hindi lang sa Public Works, Department of Health, Department of Education, DOST, maraming mga ganyan-ganyan. Department of Tourism. Di ba? May mga insertion yan. Merong mga, gusto kong tulungan ito, babawas ako dito, ilalagay ko rito. May mga ganun yan Kailangan yan na-identify. Yun ang sinasabi namin dito sa 2026 budget para maliwanag. Yung sinasuggest ko po na dapat maganda yung sinasuggest mo. Sana I hope it does not fall into deaf ears. Kaso nga po, ang tanong ko rito yung reality check naman. Kung yung mismo Senate President may akusasyon sa kanya na nag-insert siya ng nasan ba 142 billion dun sa kasalukuyang budget. Ba't ko naman sasabihin yun? Ba't ko naman ilalabas yung mga pangalan? Ako mismo nadadawit Hindi po ba? medyo mabigat yun. Ito ba isa kong question? Ubra po ba yung lifestyle check sa mga kongresista at mga senador para makita man lang natin yung makita natin sino ba yung lalong yumaman dito? Pwede. Although kumisan hindi pwede ring itago pero pwede rin. Bakit hindi? Like for example, yung yung isang kontratista, yung isang kontratista na interview ng Billionario.com. Hindi ba nagyayabang siya? Kami gutom kami nung araw. Ngayon nakakaangat na kami. Ilan ng kayaman kayo? Ang sagot kapareho ng titulo nyo. Bilyonaryo. Sino ba ito? Ito ba yung Diskaya? Kasi nag-post yung pamangkin nyo, si Mayor Vico Soto. Diba? Kine-question niya yung mga feature bago mag-eleksyon dito sa mga Diskaya. Diba? Yung ang daming luxury vehicles, no? Hindi ba kayo nalula ron? Ako nalula Nakakalula yun dahil paano mo, ako galing ko sa kotse pero di naman ako aabot sa ganun. Pero matindi talaga.
Matindi kasi pag tinignan mo yung listahan ng mga ng mga construction, pati mga flood controls projects na involved yung grupo na yon. Kanila rin pala yung legacy. Ano yun? Hindi lang talaga yung Saint Gerard, Saint Timothy, diba yun? Elite. Yung elite pala, yung kanila, elite, hindi legacy, elite. General contractor, and yung St. Matthew, Alpha and Omega, 9.56 billion eh. 9.56 billion. Ang Yun na corner. flood control projects nila. Ano? Ang dami. Pati yung pala yun, yung legacy construction pala yung sinasabi ko, 132 projects, Davao, Negros, Occidental, Cebu, Sultan Kudarat. Ganun din. Ganun din niya, yung grupo ng elite nila Diskaya at saka yung St. Matthew, Alpha Omega. Ganun din. Ang laki ng mga na-corner nila. Tapos biglang yaman. Ilang percent daw, sabi ni Senator Lacson na nakukuha, 8 to 10% na dapat ang income ng mga contractors. Di ba? Supposed to be. Yun yung margin. Di ba? Pero paano umabot ng ganun katinding mga bilyonaryo yan kung tinagawa ng tama yung mga proyekto? Pero kung gross project nga, ako, talagang makikita natin. Siguro. Dito ba sa proposal po ninyo ng independent investigation na-sound off niyo na po ba ito sa Pangulo? Ay, hindi pa kami nagkakausap muli, pero I'm sure he will be very supportive. Actually, ngayon ko lang naisip yung idea na kausapin siya tungkol dito. Magandang nabanggit mo nga. I'll try to see him one of these days. Hindi kasi baka i-dribble lang yung panukala ninyo sa Senado eh. Hindi naman siguro. Hindi naman i-dribble. Sa Senado to. Ito'y pinag-uusapan pa nga namin nila Secretary Bantog ito tsaka ni Mavic ni DepSec Mavic i-refer ito sa Civil Service Government Reorganization at saka Committee on Justice. Waligay ko, lulusot ito. Didiin na natin to, hindi maaaring hindi. Alam mo, tututukan natin yan. Sino naman natatanggi dito? Well, yung corrupt, tatanggi dito. Sasabihin ko na nga eh. Sasabihin ko na yung tatanggi. Tatanggi, pero mabibisto sila. At saka ipipilit natin yan. You know, when you are well versed in parliamentary strategy, medyo alam na natin kung paano maipapasok natin yan at maipapasa natin yan.